Hi! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, tapos na ba ang lahat sa mga LAC sessions nila and INSA training? Ayan. So, I'm sure nagpe-prepare na kayo for your RPMS portfolio. And, pero syempre, di pa natatapos ang taon na to. Meron pang 3rd and 4th quarter observation. Kaya naman for today's video ay mag-share ulit ako ng paborito ng lahat. Of course, is strategies. So this time, mag-share ako sa inyo ng mga bagong strategies na pwede nyong magamit para ma-enhance ang literacy and numeracy skills ng mga bata. Pero unahin muna natin ang literacy skills. So alam ko naman na isa sa pinakamahirap din talagang indicator is itong indicator number 2. And of course, hindi lang naman to makakatulong para makakuha kayo ng highest possible score na 7. Ito ay makakatulong din talaga sa ating mga learners kasi yun naman dapat yung number 1 goal natin. Ang ma-enhance ang kanilang skills sa literacy and numeracy skills. Kaya naman, panoorin ang pagpapatuloy ng video na to. So, magbibigay ako ng mga sample activities and strategies na rin para sa mga specific subject. Pero itong mga niready ko ay para sa lahat ng subject. Kaya tara, panoorin ang pagpapatuloy ng video ito. Okay, so ito na. Discuss muna natin, no? So, this time, itong video na to, may konting discussion about literacy skills, critical literacy, and ano ba yung mga gaps or mga problema? Bakit ba tayo dapat gumamit ng mga strategies na to, no? At para kanino ba tong mga strategies na to? Okay, so sa discussion natin nito, of course, yung baseline pa rin natin ay yung DepEd Memo number 8, Series of 2023, or yung Multi-Year Guidelines for RPMS. Ano po? Okay, so ito yung indicator 2 natin sa observable indicators. Okay, so define muna natin, no, ano ba yung literacy skills? Ito ay according to Appendix C, 02, Proficient COT RPMS, School Year 2023-2024. So pag sinabi natin literacy skills, of course, skills needed for reading and writing. Hindi lang naman to about reading and writing. I'm sure sakop din nito yung iba pang macro skills like pakikinig, pagbasa, pakikinig, pagsasalita, panonood. Ayan, so syempre involve yung iba't ibang skills na yun, no? At makakatulong yun kung maaayos sa mga learners yung macro skills nila or ma-enhance yung macro skills nila. I'm sure madali na lang ma-enhance itong literacy skills nila, no? So may connection yung mga macro skills na yun. And yun naman yung nililinang ng bawat isa sa ating mga teachers, sa ating mga learners. Okay, so ito yung critical literacy, no? Hindi sapat na gumamit lang tayo ng, let's say, nagpabasa lang tayo sa mga learners natin, no? So, importante itong critical literacy. Ano ba ibig sabihin nito? Ability to critically analyze and evaluate the meaning of text as it relates to community and global issues to inform a critical stance, response, and or action. So, sabi ko nga kanina, hindi sapat na nagpabasa lang tayo. Totoo naman na kapag pinabasa natin, may na-enhance na agad yung literacy skills doon. Pero paano magiging or ma-enhance critically yung skills ng mga learners doon? So, pwede nating i-connect yung binasa nilang text doon sa mga experiences nila at yung mga nangyayari talaga sa community nila. Ano po, real world ba? Or authentic? Yung pag-discuss or pagtalakay natin doon sa specific activities na ibibigay natin sa learners. So, hindi lang sila nagbasa, na i-relate pa nila yung real life scenarios and experiences nila. So, magiging critical literacy siya. Hindi lang literacy itself. Okay, so medyo maingay lang yung paligid, no? Kaya pasensya na kayo agad. Ayan. So, according to research, so napaka-importante ng critical literacy because it enables students to engage actively in civic life, participate in the workforce, and make informed decisions. This is according to Paris Hamilton 2014. So, moreover, literacy is the gateway to accessing the understanding knowledge in various subjects, fostering critical thinking and creativity. Actually, kapag gumagamit tayo ng numeracy and literacy skills na critical,
no, kapag critical literacy yung pinag-uusapan natin, kapag gumamit tayo ng mga strategies na na-enhance yung critical literacy nila, nasasapol na rin natin yung indicator number 1 and indicator number 3 sa RPMS, observable indicator. Kasi yung mga activity na ginagawa natin is na-enhance din yung critical thinking and creative thinking ng ating learners, no? And of course, nare-relate pa nila in real life scenario, so pwede rin nating masapol yung indicator number 1, which is within and across. So parang hitting 3 birds in 1 stone yung pwede nating gawin. Okay, ito yung sasabi nating gaps. Bakit ba natin kailangan gumamit ng mga strategies? So, this is according to PISA 2022 database, no? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay, sabi dito, almost students scored at level 5 or higher in reading. So, ibig sabihin, 7% lang ng mga learners natin na nakakuha ng level 5. Ano ba yung level 5? This student can comprehend lengthy text, deal with concepts that are abstract, and others, or distinction between facts and opinion. So, imagine, yan lang, or 7% lang ng mga learners, or ng mga estudyante sa Pilipinas ang nakakuha ng level 5. The rest, nasa level 2 na, level 1 na. So, ganoon kababa. So, problema siya, diba? Baka tayo mga teachers nagpa-plan tayo ng ating lesson para makakuha ng 7 sa RPMS na hindi natin nakikita yung totoong problema. At isa nga ito dun sa problemang sinasabi natin na kailangan natin gumamit ng mga strategies kasi may mga problema tayong nakikita na dapat solusyonan. Isa nga ito, no? Isa itong basis para mas lalo nating pagbutihin yung pagtuturo natin. Kahit naman hindi ka English teacher or Filipino teacher, may magagawa ka sa mga learners natin para ma-enhance yung skill nila sa literacy. Okay, so ito naman ay according to the study of WAG 2019, no? So isa pa daw challenge, ito ay according to study, ay ang isa ring problema kung bakit mahirap i-enhance yung skills ng mga bata ay kulang kasi sa training ang mga educators or ang mga teachers. Aminin man natin sa hindi naman tayo nabibigyan talaga ng pagkakataon lahat na magkaroon ng training about nga dito sa pag-enhance ng skills ng mga bata sa literacy and numeracy, no? So kung bibigyan lang tayo ng sapat na pagkakataon na maka-attend ng mga training, let's say may inset, may lock session, pero iba pa rin talaga yung galing sa mga mahuhusay talaga na magtuturo sa atin kung ano-ano yung magagamit nating strategies or tools na makakatulong sa ating mga learners. So, according to sa study, hindi to according sa akin. So, isa rin siya sa problema kung bakit mahirap or nahihirapan tayong i-enhance yung skills ng mga bata. Okay. Ngayon, dako naman tayo sa strategies in literacy skills. Baka lang naman makatulong to mga strategies na to, no? Para mapunan kahit papano yung mga gaps na ipinakita natin kanina. Aside from para makakuha kayo ng highest possible score na 7 sa inyong mga classroom observation. So, isa-isahin na natin. Okay, yung number 1 is word anagram. So, in this exercise, students are asked to create smaller words from the letters in a long word. So, ito maganda tong gamitin for motivation. Yun nga lang, syempre, dapat si teacher control niya yung words na gagamitin niya or word na gagamitin niya. Halimbawa, inventions. So, dun sa inventions na yun, kailangan bumuo ng learner ng iba pang word. So, let's say, invention, sabi nga dyan, note, send, or invite. So, pwede natin tong gamiting strategy sa motivation kung saan palalabasin natin yung mga words na related dun sa ating topic. Meron ako ditong nilagay na example. So, sabi, ito ay according to Tan Kersley, no? Yan. So, pwede natin gamitin tong strategy na to for literacy skills. So, ito may example ako na nilagay for science yata to. So, ito yung MELCs and or objectives. Of course, kapag nagbibigay tayo ng activities or strategies na ginagamit sa learners, kailangan align pa rin to sa MELCs natin or objective. Sabi dito, explain the properties of solid, liquids, and gases based on the particle nature of matter. So, ang activity, word anagram. So, si teacher, nag-prepare siya ng mga word. Halimbawa, solitude. So, ang gagawin, yung mga learners, bubuo sila ng mga salita gamit tong word na to. So, pwedeng mabuo soul, solid, tide, then qualified, life, tie, liquid, grasp, gas, gap, wrap.
So, ano yung next part na gagawin? Dapat ito guided ng questions. Dapat may process question. Okay, first question, pwede mong itanong ano yung na-observe ng mga bata dun sa mga words. Number 2 question, ano yung mga familiar na words para sa kanila dyan? So, pwede mo rin sabihin ano kaya meaning ng mga word na yan. So, syempre, pag sininanong mo yung mga familiar na word dyan, may magsasabi na may solid, may liquid, or gas. Pwede naman yun. So, depende na kung paano natin palalabasin yung topic natin. And then, yung third question natin doon, pwede mong sabihin dyan sa 3 word na yan na nabuo nyo, at sa itong mga long word na to and yung mga short word na nabuo nyo, alin sa palagay nyo dyan yung magkaka-relate or magkakaugnay? So, for sure, may sasagot dyan solid, liquid, gas, yung magkakaugnay dyan. So, doon, napaprocess natin one by one and na-enhance yung skills nila kasi nag-isip na sila ng una ng mga words na applicable dito sa mga long words na to. And then, guided pa ng mga questions na makakatulong para ma-enhance yung kanilang mind critically and creatively. Okay? So, maganda siyang strategy for enhancing literacy skills. So, pwede to sa lahat ng subject. Kasi, ikaw bilang teacher, may control ka sa words na pwede mong gamitin or long word na pwede mong gamitin. Pwede rin naman tong phrases, no? Ayun. So, yun yung first activity, word anagrams. Next is dissect. Ito ay para sa mga Filipino and English teacher. So, itong dissect ay yan, kay Tan Kersley din. So, itong dissect is a word identification strategy by Lenz and Hugs that helps students decode unknown words. Each letter stands for different step. So, ito yung mga steps. Halimbawa, hindi nila alam yung word na yun. Pwedeng root word, pwedeng meron na ring lapi or prefixes or suffixes. Una, discover the context. Ano kayang meaning ng word na ipinakita ni teacher? Syntactically and semantic cues. Next, isolate the prefix. Remove it from the root word. So, kung may prefix nga, tanggalin. So, di ba kapag nagtatanggal at nagkakabit tayo ng prefix or suffix, ay nakakabuo tayo ng panibagong word. Separate the suffix, say the stem, read the remainder of the word, examine the stem, and then check with some for help, try the dictionary for assistance. Doon naman ibibigay na nila yung meaning ng word talaga from the dictionary. Okay, so ito is for grammar topics, no? So, mga pandiwa, pang-uri, verb, ayan, adverb. So, pwedeng yung isang specific word lang na mahirap para sa mga learners, pwede natin i-dissect. Let them discover ano ba yung meaning or context ng word na yun. Okay? Next, ito, articles. So, itong strategy na to ay maganda para sa lahat ng subject, no? So, for these strategies, pwedeng news article, pwedeng research article, yan. So, reading articles. So, sana nagagamit natin to, no? Kasi makakatulong talaga to sa mga learners natin, lalo na para ma-enhance yung skills nila sa literacy. Kasi hindi lang sila nagbabasa. Meron din sila mga sets of questions na sasagutin pagkatapos sila magbasa. And of course, kung gagamit ka ng article, syempre, yung mga napapanahong articles na makaka-relate din yung mga bata. So doon, hindi ka lang nakakapag-discuss ng topic mo. Nagkakaroon ka pa ng integration sa mga current issues sa paligid natin. So, may example ako dito, yung sa AP naman to, no? Nasusuri ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT. Okay, ang gagawin nila, pagsusuri sa artikulo. So, paggamit nga ng article. So, meron ako ditong CP. And yun nga lang, syempre, kailangan yung pinaghanguan lagi nating i-mention or isa-cite para hindi tayo makapiright. So, yan, susuriin niya ng mga learners and then meron silang guide questions na sasagutin to. Of course, ano yung napansin nila dun sa article, ano yung pagsusuri nila tungkol saan ito, ano yung kinalaman kaya nito dun sa discussion nila or sa topic nila, 'di ba? So, ayun, nasasapul natin yung milks, align pa rin siya dun sa activity na pinapagawa natin. And pag nagsusuri sila, creative and critical thinking din yan. So, nakuha mo parehas yung current issues dahil na-relate mo sa mga nangyayari sa paligid. So, yun nga, isasabi ko nga kanina, hitting 3 birds in 1 stone. And itong articles or paggamit ng articles, pwede siya sa lahat ng uri ng subject or lahat ng subject, I mean. So, pwede siyang gamitin. Dapat lang may naka-ready kang guide question from lots to hats.
Okay, next, defining concepts. Ito, ang counterpart nito ay yung unlocking difficulties tsaka yung paghahawa ng sagabal sa Filipino at English. Ito, pwede itong gamitin sa lahat ng subject. Anong gagawin? Bago ka mag-start ng discussion mo ng concepts or ng, yun nga, yung pinaka-discussion mo ng topic, i-define mo muna yung mga unfamiliar terms, symbols, or words sa mga learners. Kasi minsan, for example, sa math, madali mo naman siyang na-discuss. Pero pagka nag-solution na sila or nag-compute na sila, hindi na nila alam yung gagawin nila or hindi na nila alam ano bang tawag dun sa x, sa y. Yan, sa x squared, sa cube root. Ayan, hindi na nila alam kasi hindi mo muna na-discuss nung una ano-ano ba yung meaning nun. Short meaning lang naman or pwede namang sila mismo yung tanungin mo kung familiar ba sila dun sa words na yun or sa symbol na yun. So doon, na-enhance yung literacy skills nila. Example, demonstrate accurate reading measurement. So, for TL ito, no? Ang activity defining terms. So, tingnan nyo tong mga words na to from TLE about tailoring, accurate reading measurement yung topic. Across shoulder bash, chest, vertical trunk, etc. Sa palagay ba natin, kapag diniscuss natin to kung paano tayo magsukat na or accurate reading measurement, alam ba ng mga bata yung meaning ng mga yan? So, importante na sa una pa lang part, bago ka mag-discuss ng pinaka-topic mo, nabigay mo na or na-define mo na itong terms na to, kahit short definition lang, or tanungin mo mismo sila, ano bang meaning ng ruler? Ano ba yung tape measure? Para lang malaman mo, alam ba nila etong mga ginagamit na to sa accurate reading measurement sa tailoring. So, doon, nai-enhance natin yung literacy skills ng mga bata. So, pwede to sa lahat ng subject, especially sa math, yung mga symbols, yan, pwedeng ibigay muna natin yung meaning. Okay, next, integrating literary text. So, ito maganda rin to, no? Pag nag-i-integrate tayo ng literary text, pwede siya sa lahat ng subject, no? Gawin siyang springboard or let's say motivation or depende kung saan natin siya i-insert or pwedeng i-insert. So, ito ay credit sa aking mentor, no? Sir Randy Santiago, kasi hiniram ko sa kanya kasi sobrang ganda ng example niya dito, no? Pag nag-i-integrate ng literary text para ma-enhance yung literary skills ng mga bata. Ang example dito, math, or ito sa kanya to galing, no? Determine the inverse of one-to-one function. So, ang activity, read the poem and ponder on the message. So, inverse kasi yung topic. So, gumamit siya ng literary text dito na inverse. I don't love you anymore. Then, itong kabila, I'm sorry but I must tell the truth, I love you. So, inverse tong dalawang tula na to. And then, my guide question, of course. Did you find something unusual about the lines of the two poems? What can you say about the mood of the poet on the first poem? How about the second poem and others? So, may questioning pa rin nakalagay dito. So, importante to, no? Ang ganda kasi nagamit yung ating mga literary text. So, pwede rin pala siyang gamitin sa math. No? So, sobrang ganda nitong way kung paano ginamit. So, dito sa activity na to, kapag gagamit ka ng literary text, of course, i-discuss mo pa rin yung pinaka-poem. Hindi naman porket na ipakita mo lang yung inverse, okay na yun agad, no? Porket nasa pool mo na yung topic mo sa math at nagamitan mo na siya nitong literary text. So, i-discuss pa rin natin siya, of course. Ganun naman, no? May integration na rin ng subject na English dito kasi gumamit ka ng tula sa iyong discussion. Okay, next. Saan siya na ang ingin ng paligid? Daming aso and pusa nag-aaway. Okay, so ito naman is Web 2.0 tsaka Web 3.0. So, pwede na rin natin siyang gamitin na strategies to enhance literacy skills. According nga kay Richardson, 2009, the new Web 2.0 culture encourages students to reuse and remix resources as well as create new knowledge. Alam naman natin na yung mga learners natin ngayon ay mga techie, no? Dahil na rin sa pandemic before, sanay na sila sa paggamit ng computer and cellphone. So, makakatulong din kung gagamit tayo ng Web 2.0 or 3.0 kapag tayo ay nagtuturo.
At especially kung gusto nating ma-enhance yung literary skills ng mga bata. So, meron dito mga website na pwede nating puntahan. Tag Word Clouds. Ayan, ito yung mga website. Tagul, Wordle, Tagsedo. Animation and Comic Strip. Yan, pwede nating gamitin. Animation and Comic Strip pa rin. Bitstrips, Blabberize. Ito ay makakatulong. Pwedeng gumawa ka dyan ng tula, ng comics, or ng mga activities na makakapag-enhance ng literacy skills ng mga bata. Okay? So, yun yung strategies na yan. Okay, so yun yung ilan sa mga strategies na bago na ma-share ko sa inyo. No? Pero ito pa yung iba. Pwede nyo namang i-screenshot kung may question naman kayo, pwede naman nating pag-usapan. Okay, let's sing a song. Alam naman natin na pwede tayong gumamit ng mga songs or music. Pwedeng for motivation, then ipapa-interpret natin ano yung meaning ng mga text na yon sa music. Yan. Kung ang topic mo naman is pang-uri or adjectives, pwedeng describe your classmates or surrounding. Para naman, through using their classmates lang, madedescribe na nila agad, pwedeng pang-motivation mo, no? So, anong mapapansin mo sa mga classmate mo? Pwede mo ba silang ilarawan or i-describe? So, yun, sa pamamagitan ng mga words na yun, or, syempre, pagsusuri niya dun sa ka-classmate niya, nadedescribe niya, or makakapagbigay siya ng word na adjective para dun, na mag-link dun sa inyong topic. Ano pa ba? Ano pa bang meron dito na bago? Yung sign language kasi, of course, pwede rin natin siyang gamitin, no? Na strategy. Para hindi, alam naman natin meron tayong verbal and non-verbal communication, no? Hindi lang naman yung verbally or verbal communication yung lagi natin ginagamit. Meron din tayong non-verbal communication. And through sign language, meron pa rin ng enhancement ng literacy skills. Kasi, paano na lang kung hindi rin tayo agad na uunawaan ng learners, no? So, pwedeng through the use of sign language ay magkaroon tayo ng way para yung ating mga learners, lalo na yung mga learners natin na may special needs. Okay? So, pwede nyong screenshot kung may question kayo, pwede naman nating pag-usapan. So, yan yung ilan sa mga strategies for literacy skills na ma-share ko. Dagdag lang naman ito. And then, meron pa naman dun sa mga nakaraan kong ginamit, no? Yung mga nakaraan kong video, baka may makuha rin po kayo dun. Yan. So, yun lang. Thank you so much sa inyong pakikinig. Sana po ay may bago akong na-share sa inyo. Comment down below kung may mga questions kayo. Thank you! So, yun yung mga strategies na para maka-enhance ng skills ng mga bata sa literacy. So, sana nakatulong po itong video na to sa pagpaplano nyo for your 3rd and 4th quarter observation. So, lagi nating tatandaan, no, na syempre ang goal natin ay ma-enhance yung skills ng ating mga learners, no. Huwag nating ipilit kung hindi naman talaga eksakto or sasapat yung specific strategies na yon para sa subject natin. So, marami pa naman, no, na mga strategies. Ang kailangan lang natin, of course, meron naman na talagang mga existing strategies. Kailangan lang nating mag-add ng flavor and kung ano rin yung trend sa ating mga learners. Yan, thank you so much! Kaya naman, kung gusto nyo yung mga ganitong content, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Thank you! Bye! So, yun yung mga strategies.